Hindi mo kilala kung sino yung mga jeepney driver, hindi mo kilala kung sino yung mga barker. You don't see their faces, you don't remember them. So kapag gumagawa ka ng pulisiya, for example, or nakikiusap pa sa nanay mo na senador kung ano yung pwedeng gawing pagbabago sa lipunan, hindi sila yung naiisip mo kasi hindi sila nakikita. Listen up, yo. Linya Linya Show. Listen up, yo. Linya Linya Show. Listen up, yo. The Linya Linya Show bumabalik every week. Parang yo-yo sa office, sa condo, sa FX, sa kanto. Walang pinipili, basta Pilipino. To the millions and millions of listeners around the world, welcome to the Linya Linya Show. Ang kasama natin ngayon, hindi ko nababanggitin na BA major in Management Economics siya, minor in Development with thesis track in Social Entrepreneurship, valedictorian lang naman no, ng Class 2019, fellow din ng Asia Institute Management, multi-awarded, at hindi ko na rin i-mention sa inyo guys na masugid siyang transport and energy advocate, na isa siyang ambassadress for a more compassionate and just world. Isang bagay lang ang kailangan nyong malaman tungkol sa kanya. Maganda siya. Tama. Thank you. Let's all welcome to the show, Rachel Hyacinth Bendanya. Boom! Hello po, Haya Bendanya 25 Philippines! Grabe. Haya, kumusta? Kumain ka na ba? Yes po, salamat po sa pakape. Salamat kay Ate Cheska, sponsored po ng ating lunch ngayong araw. Ayun. Kumain ka na, kuya. Kumain na rin. So, grabe. Pagpasok pa lang ni Haya dito sa Linya Linya headquarters, ramdam ko na yung energy. Ganyan ka ba talaga, Haya? Opo, unfortunately. Drained po sa akin yung introverts. Sila tumatabi sa akin. Pero Haya, welcome to Linya Linya. No? Salamat po sa And pag-invita. salamat din sa pagdayo. No? Sa pagdayo dito sa QC. No? Pero, kumusta nga ba, Haya? No? Alam ko, syempre, dadaan lang ng bagyo na Christine. No? And, tama, taga Bicol ka. Tama ba? And, yun, kumusta kayo? Kumusta sa inyo? Ano po, yung kuryente namin bumalik lang nung Sabado. So from Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. 5 araw, 6 na araw walang kuryente. Well, Monday pa lang wala lang kuryente. So ano yun, halos isang linggo nang walang kuryente. Tapos dahil walang kuryente at bumaha, yung inumin namin, walang inumin. Kasi yung tubig sa tap water ay brown. So di mo siya maiinom. But unfortunately also, dahil walang kuryente, wala ring water distillation. So puro uhaw yung mga tao sa probinsya ng Bicol. So, tubig yung isa sa mga pinaka-problema. And I think sa mga ginagawa mo ngayon, with yung initiatives ninyo, isa rin yan sa mga tinatry nyong i-provide. Correct. And ngayon ba masasabi natin na in a better situation na sa Bicol? Humupa na po yung baha. Pero karamihan ng relief goods hindi pa rin nakakarating sa mga areas dahil parang kailangan mo pa magbangka. And dahil po isa yung mga like Bicol region na laging binabagyo, isa sila sa may pinaka mahina at hindi stable na electrical connection sa grid. Yun din hanggang ngayon wala pang mga kuryente yung iba't ibang lugar sa rehiyon. Okay. Sige, siguro puntahan pa natin mamaya yung topic na yan. Pero, kumbaga, pumunta si Haya dito galing pa sa Bicol. Correct. And ganun nga yung situation ngayon doon. So, kasama pa rin syempre sa tinatry nating i-communicate din sa linya-linya yung initiatives and drives kung saan pwedeng makatulong for what's happening given itong bagyo at may paparating pa ata Correct. Pero again alam ko nag-power through ka para matuloy tayong Salamat po sa makapag-usap Haya and happy ako na makausap ka ulit kasi yun niya hindi na maalala ni Haya pero Sorry po! nakita na kami noon. Sinumbatan ako live. Oy. Sabi ko naalala kita pero ako hindi ako naalala ni Haya. Pero alam ko na yung energy mo kasi nakita na kita in person. Pero syempre, bago pa tayo magkita ulit, alam ko rin na nakilala ka rin online. Dahil, syempre, nag-viral yung essay mo noon sa Ateneo at yung valedictory speech mo
nung 2019. And grabe yung mga bars ng speech mo na yun, ano. Hindi ko makakalimutan yung mga linya mo doon. Pero may nanote ako dito na gusto ko lang din i-share sa mga listeners natin. Sabi ni Haya doon, ano, yung Haya na barker ng jeep at nagbebenta ng basahan sa kalsada. Yung batang hindi napapansin ng lipunan ay kagaya rin ng marami pang bata na hindi nyo nakikita ngayon. I am here as a reminder that the unseen poor are real. Whew. Can you tell us more about that? Yan yung part ng speech mo sa sa Ateneo, tama? Correct. Kuya Ali, I think alam naman natin yung konteksto ng Ateneo de Manila. And at that time, actually, karamihan ng may mga guest list doon na may mga batchmate kasi akong anak ng politiko, pinsan ng politiko, or pamangkin ng politiko. So, madami doon na mga senador, congressman, and even mayor and governor of the LGUs na umatan ng graduation. And yung karamihan kasi ng speech ko, parang it's really a conversation to them. Na ito yung sitwasyon ng barriers ng edukasyon ng mga tao. And for that particular line, karamihan kasi kapag nakikita natin yung security guards, yung mga driver, kuya, ate lang, nameless sila, wala silang pangalan. Yung mga nagtitinda ng sampagita, yung mga ale sa gilid ng kalsada, nameless sila, wala silang pangalan. And when you recall what happened in your day, you don't know how to name them, you don't know who they are, they're forgotten. So minsan, mukha silang invisible. At sa sobrang invisible nila, halimbawa, yung ibang, syempre, like ka nagkokotse, halimbawa, hindi mo kilala kung sino yung mga jeepney driver, hindi mo kilala kung sino yung mga barker, you don't see their faces, you don't remember them. So kapag gumagawa ka ng pulisiya, for example, or nakikiusap pa sa nanay mo na senador kung ano yung pwedeng gawing pagbabago sa lipunan, hindi sila yung naiisip mo kasi hindi sila nakikita. Whew! Grabe, Haya yun. Grabe yung yung speech mo na yan. And parang mula nung dineliver mo yon, parang totoo pa rin hanggang ngayon. Correct, kuya. Yung nangyayaring ganyan. And I think yung isang point mo nga rin dun sa speech na yun, sabi mo, bilang Atenista din, lagi tayo tinatawag na bumaba sa bundok. Correct. Pero yung tinatanong mo doon, bakit nga ba may bundok in the first place, no? So ang gandang reminder lang din to everyone na ito yung realidad ng Pilipinas, So siguro pero bago tayo tumawid din doon, Haya, para mas makilala ka rin pa Okay po, kuya. ng mga ng mga listeners natin. Kanina nabanggit ko doon sa speech mo na nagba-barker at saka Yes po. Pero saan ka nga ba pinanganak, saan ka lumaki, and kumusta yung childhood and karanasan mo with your family growing up? Ang ganda. I love a biography. Ayos ba? Hello po. Salamat, Kuya Ali. Alabang, FTI, Pasay. Sakay na po kayo sa kaliwa. Meron pa. Siksikan na lang po. Sa 10 pesos po. Pakiabot lang. Ayan. So, tayo po ay barker ng jeep. Ako po ay pinanganak ako sa Pulangi. Pero, actually, sa Pulangi, lang po ako. Sa bahay ako pinanganak. So, alam niyo yung kapag nagre-request, relevant to kasi hindi ko alam kung ano yung zodiac sign, kung exact, yung may sun rising, moon rising. Kasi wala akong record sa ospital na may time slot. Alam ko lang, pinanganak ko sa bahay on this date. Pero yung time, etc. wala. Dahil midwife lang din po yung nagpaanak sa akin. But alam naman natin, sa probinsya ng Pulangi, Albay, yung magulang ko po, pareha sila nakipagsapalaran sa Manila. So, wala sa kanilang nakapagtapos. In fact, in the 3 generations of my family, ako po yung unang graduate ng pamilya ng kolehiyo. So, yun yung konteksto ng pamilya ko coming in. Magsasaka, both grandfather and grandmother on both sides of the family. Lahat ng anak nila, lalo na yung side ng nanay ko, hindi po nakapagtapos. So, si mama, saka si dada, nakipagsapalaran sa Manila. Yung tatay ko bilang mechanical at construction worker nung una. Tapos, yung nanay ko po bilang sales lady ng SM. So, yun yung early beginnings namin until nakapag-ipon kami enough para mag-down payment ng jeep. Saka kami nag-transition to jeepney. So, yung jeep po na yun, nakuha namin on April 1, 1999, which is my birthday, friends. Wow. So, kaedad ko po yung jeep namin. Kaya yung pangalan ng jeep, nakalagay dun sa placard niya sa unahan. Di ba? May mga angel yon. Rachel Hyacinth. That's me. That's my beauty, yeah. Yan, di ba may angels, may Voltes 5, biglang may Oo. Power Rangers, ganun. Rachel Hyacinth, di ba? Kaya bata pa lang po ako, main character na ako. So, yun
Yun siya, kuya. Tapos parang eventually, syempre yun yung livelihood ng tatay ko. Nag-quit siya ng construction, nag-jeepney driver siya. Sa Taguig kami lumaki at tumira, sa may tenement. So siya, it's one of the, sa may tenement. Wow. Doon po kami tumira sa lumaki. Until graduate ako ng grade 6. Pero kuya, nahirapan po kami kasi nung graduate ako ng grade 6, ang taas ng presyo ng gasolina. Ito yung panahon ni Gloria. Kumaring Gloria, Diyos ko. Panahon to ni Gloria. So, lahat kami, nag-exodus kami. Kasi, clingy po kasi yung pamilya namin. Tapos yung nanay ko is panganay sa angkan. So, very matriarchal family structure. Pito sila magkakapatid. Nung pumunta yung nanay ko sa Maynila, tapos nakapaghanap siya ng trabaho, pinasok niya yung lahat ng other kapatid niya sa kapinsan sa trabaho. So, isa kaming angkan sa Taguig. Nung lahat kami nagsasuffer na dahil sa taas ng gasolina, hindi na namin kayang, asang palugi na lagi yung jeep eh. Lahat kami nag-exodus. Siguro, po kami, 9 to 12 na pamilya bumalik sa probinsya ng Albay. That's around 30 to 40 people. Tapos, kasi mahal yung pamasahe, di kami nag-bus or airplane. Nasa likod kami ng truck. Wow. All, 12 hours from Manila to nasa likod kami ng truck. Kasi hindi siya yung truck na open na kasi bawal. Doon kami sa sarado. Tapos nandun yung mga aparador, nandun yung Tapos yung tatay ko, jeepney driver siya, nagmamaneho, gumaganon kami. Parang, yung aparador, baka madaganan ako. So, ganun siya. And then eventually, lumipat kami doon dahil nga baon na sa utang niyang pamilya. Yung tatay ko po, naiwan siya sa Manila. Kasi yung prangkisa ng jeep namin is Pasay FTI Alabang. So, dito siya, ako nasa Naga, doon ko nakilala sila Ken, doon kami tapos, yung kapatid ko po, sa kanyang nanay ko sa Pulangi. So, nag-aral po ako sa Naga. And at that time, doon po I think yung pinaka emotionally draining sa amin sa family. Kasi very close-knit nga kaming family. Pero at that time, hiwa-hiwalay kami eh. And even more importantly, yun kasi yung time na dahil sobrang baon nga po sa utang, yung tatay ko kailangan niyang i-give up yung nirerenta niyang espasyo. So for 7 years, since 2015 until, from 2011 until 2017, yung tatay ko po wala siyang bahay. So nakatira siya sa jeep. Wow. So, sa jeep nakatira yung tatay ko, nagkakabit lang po siya, gumagarahe siya sa terminal ng FTI tuwing gabi, nagkakabit siya ng duyan, tapos doon na siya natutulog. Tapos kinabukasan, maliligo siya doon sa public CR, kakain siya sa karinderya. So, as in, wala siyang bahay. Yung di ba po yung jeep sa ilalim, may apakan ng tao, di ba? Nandoon yung mga damit niya. As in, yun talaga yung bahay niya. So, I think yun yung parang pinaka-emotionally draining sa family. Kasi syempre, ilang beses siya na-hold up. Parang, di wala na kaming pera, hold upin mo pa. But also, wala kasing lock yung jeep eh. Di ba, open air yun. Di ba, every time natututukan ka ng baril, wala kang choice. Wala kang kandado. That's it. So, ganun po yung naging sitwasyon ng family. And the reason kung bakit yun kailangan i-give up is because dalawa kaming kapatid na mag-aaral. Nagdodorm ako sa Naga. And even nung time na yun, I have a full scholarship. Pero hindi kasi uso pa yung scholarships na may accommodations. May boarding house. So, yung ibabayad niya sana sa boarding house niya, binibigay niya sa akin. So, one of us has to be homeless. Eh, yung tatay ko, yun, give up niya yung sarili niya para ako yung magkaroon ng tirahan. So, ganun po yung parang, at a time, yung sitwasyon ng family. Tapos, eventually, parang it was true until second year college. Nakapasok po ako sa Ateneo, sa UP, etc. At the time, sa UP dapat ako mag-enroll. Pero mahal pa rin tumira sa UP kasi hindi sila nagbibigay ng scholarships eh. Oo, free tuition. Pero si Ateneo kasi, salamat po OAA, meron silang accommodations, books allowance. Alam mo yun, yung parang para sa taong hirap na hirap sa buhay. Malaking bagay siya. So, bigla akong nag-U-turn, tas kaya po ako napadpad sa Ateneo. And at that time, parang, yung tatay ko hindi pa rin siya makabalik. Kasi yung kapatid ko naman, high school na. So even if naka-offset ako ng expenses, yung kapatid ko, pumunta na rin Naga. So yung dorm niya, same expenses as I am, sasaluhin ng tatay ko. Hindi naman ganun kalaki yung kita ng jeep. And because matanda na rin yung jeep, lagi na rin siyang sira. Minsan, wala ring income yung tatay ko. Yes po yun po. Eventually, in 2017, maraming salamat po, Panginoong Duterte. In 2017, na-phase out yung jeep ng pamilya namin. So for
2017, ganun nagkaroon ng intrusive thoughts ng jeepney phase out. Tapos, hindi pa siya officially into legislation, pero po sa LTFRB, alam niyo naman, minsan hindi sila nag-aaral ng prangkisa. Individually kasi pwede sila decline ng prangkisa, but by group like now, dun nagrarally yung mga tao. At that time, sa early onset, isa po yung jeep ng tatay ko sa hindi na rin yun na prangkisa. Hindi kami makarally kasi siya lang naman sa FTI. Or tatlo lang naman sila sa FTI. So, it's not strong enough of a case. Kumbaga, ganun naman tayo pinaghihiwa-hiwalay ng gobyerno isa-isa individually. So, ayun po, na-phase out yung jeep namin. And for 1 year, kasi hindi pa ako tapos ng kolehiyo, may 2 years pa ako. For 1 year, sinubukan ng tatay kong bumiyahe sa gabi as colorum. Kaya ako po ay colorum advocate. Pasensya na po. Colorum si Dada kasi wala kaming prangkisa pero hindi siya makauwi sa probinsya kasi ano naman kikitain niya doon, paano niya kami bubuhayin. So dito siya namamasada siya siguro mga yung night graveyard shift 11 PM to 4 AM kasi walang enforcer. Tapos dumadaan siya doon sa mga eskinita kasi walang huli, walang CCTV camera. Pero even then ang liit ng kita nun kasi syempre Konti rin tao. Oo, konti yung tao doon. Graveyard shift siya. So eventually 2018 sumuko na talaga si Dada, hindi na kaya. 4th year college po ako noon, running as student council president ng Ateneo, running for valedictorian. Ang daming eme sa buhay kong nangyayari. Diba? Gusto ko lang maging maganda. Pero yung, my God, daming problema. Daming humaharang, no? Oo, pero guys, I just wanna be a pretty princess. Daming struggles. So, yung tatay ko, umuwi siya sa probinsya. Kasi wala na talaga. Parang lagi nang sara yung jeep namin, tapos hindi enough yung income para i-sustain at ayusin nun. So, eventually, umuwi siya. Tapos, for 1 year, on the pinnacle of my college career, Emerald, college beauty, yun yung pinaka-mahirap sa family. Kasi wala kaming source of income. So, yung nanay ko, nagkatrabaho siya, pero yung minimum wage lang naman kasi sa Pulangi, Albay, is 350 per day. Dalawa kaming nag-aaral, yung isa pa sa Maynila. Anong magagawa ng 350 per day? Tas 4 kami sa pamilya. So, yun po yung parang yung konteksto growing up. Yun na po yung biography ko, Kuya Ali, ha? Sana masaya ka. Parang bumiyahe tayo ng sinama na ako sa biyahe ni Haya, no? Pero Haya, anong name ng tatay mo? Renato po. Renato. Pogi. Shout out kay Tatay Renato. Grabe. Pogi. No? Grabe yung drive ni tatay, no? Na maitawid kayo, no? So, wow. Ako, no, amazed lang ako habang pinakikinggan yung kwento mo, no? And parang siguro maganda rin talagang balikan yung background mo para maintindihan yung mga ginagawa mo ngayon. And maintindihan yung pinanggagalingan mo, no? Sa naging biyahe mo na after nung graduation mo. So, una, no, parang syempre mabilis yung takbo ng kwento ng biography mo, no? Pero sa totoo lang, parang grabe, ang sarap himayin din sana eh. Kasi from talagang kwento ng pagpupursige, no? Yung tatay mo na pogi, Correct. nilaban yung anak niyang maganda. Ay, ang ganda. Kinilig ako. Yun lang siya. Minsan pwede naman siya ganun ka-simple lang yung pagkakwento natin. Pero, wala lang. Siyempre, very inspiring. Yung inspiring pero at the same time, siyempre, nakikita natin yung mga problema. And kumbaga, yung grabe ring lubak na dinaanan nyo, no? Ang daming Ayos ba yan? Naririnig mo, ha? Pero yung mga, di ba, parang yung mga lubak, minsan niya harang eh. Na kailangan nyo talagang lampasan, no? And nakakalungkot din, syempre, kasi hindi naman lahat may ganong drive, no? Katulad ng pamilya nyo. And so, dalawa yung nakikita ko, no? Very inspiring, pero at the same time, nakakalungkot din dahil parte nga tayo ng ganitong lipunan, na mahirap ding makaalpas doon sa mga hurdles na yan. So, pero again, nakapag-Ateneo ka, wow. Hindi, sabi mo nga, galing ka sa pamilya na walang nakatungtong ng college, no? Ikaw ang una. And wow, sinulit mo talaga yung yung bukod sa pagiging maganda ay grabe yung achievements mo sa school. Wala na akong excuse para dapat pala nag-aral ako na mas mabuti. Napag-ganun ako ng konti, no? Pero valedictorian. And sobrang naalala ko nung time na binabasa ko yung speech mo, essay mo, nakaka-move, And ever since nung nakapag
tapos ka na, nakita ko sa habang binabasa ko rin syempre yung credentials mo, no. Ang dami mong mga tinutulak na advocacy, no. At isa dun yung transportation, meron ding energy, no. Pero nakikita ko rin na batay din kasi sa mga pinagdaanan mo, yung mga hugot mo, Correct. aktual na nakaranasan sa mga pagkukulang na yan din yung tinatry mong punuan with what you're doing, no? So, siguro quick kwento lang after graduation sa mga bagay na tinutukan mo para itulak. Given na ito yung mga karanasan mo and ito yung mga bagay na mahalaga sa'yo, no? Siguro transportation niya and energy. Paano ka naman napunta dyan and ano na yung mga ganap mo in life when it comes to Sigurado these po ba things? tayo sa tanong na to? Ayun na nga, feeling ko. Ayun pa tayo, short na biyahe lang. Doon lang tayo sa next stop. Correct. Sige. Siguro Kuya, before ako mag-chismis, gusto ko lang po ikwento na parang general disclaimer. Kasi usually, di ba, parang kapag laki sa hirap, especially sa mga scholars, halimbawa na nakapag-aral sa Ateneo, majority kasi ng expectation is that we go back to the communities and help our communities or, alam mo yun, mag-NGO work kami, lalo na kung active ka nung college, at tayo mong pinaglalabang advokasya sa buhay. Tapos after college, magko-corporate ka. Parang it's always like, ano ba yan? So, ang daming nanunumbat. But gusto ko lang siya parang gamitin yung platform to say na unfair kasi to have expectations for children raised in poor families to be able to go back to their communities and actually help in advocacy. Unfair yun. Hindi dahil, alam mo yun, may pinaghuhugutan kasi sila, etc. But also because may mga pamilya kasi silang pinapakain. So, for example, ako, hindi naman porket nag-graduate akong valedictorian, bayad na lahat ng utang ng pamilya ko. And I think yun yung parang important context kasing nawawala. Kasi when I graduated, ang daming gusto sa akin mag-hire from NGO work. Alam naman natin yung pasahod na NGO. It's not a lot, di ba? Parang lahat tayo naghihika ko sa buhay. And there's a silent agreement na para kasi to sa bayan. So, swerte na tayo kung meron siyang level of compensation. You do it because you care about the country. But yun kasi yung thing nun parang, bakit sila ba magbabayad ng utang ng pamilya ko? Parang sila ba yung magbabayad ng operasyon ng nanay ko? And I've encountered a lot of NGOs na ganun yung tono, na ganun yung panunumbat. Na parang, one of them wants me to join like a particular NGO, tapos para, ako nag-no ako, kasi sabi ko, ito po yung minimum na kailangan ng pamilya ko para mabuhay. Para mapagamot ko yung nanay ko, para mabayaran namin yung utang namin, etc. So, yun yung ask ko on the table. Tapos, ang response niya sa akin ay, Hindi namin yan afford. Parang bakit mo yung hinihingi sa amin? First level of response. Yung second level of response ay, yung pinaprioritize mong kapatid mo, kailangan mo pag-aralin, isipin mo na lang, sana kung sumali ka sa amin, madaming bata ka mapapaaral. Kasi, yung volunteer work na gagawin mo, yung NGO work na gagawin mo, madaming mabebenepisyuhan. Talaga ba ipapapalit mo sila para sa isang tao? Diba, sobrang insensitive. Kahit na yung taong pinag-uusapan natin ay yung kapatid ko, literally. A person who I love. And ganun yung expectation across all scholars. Lahat kami in one way or another, kapag pinili namin yung corporate or kapag nagdesisyon kami na ibang tahak sa buhay, lahat kami sinusumbatan. So, I just wanna parang make that clarification na to everyone who's listening, ayan, hindi po porket laki sa hirap ang isang tao at nakapag binigyan siya ng regalo, ng edukasyon, for example, nakapagpursige siya, double expectation na bumalik siya sa community niya. Bakit hindi natin i-require yung mga mayayaman na since the beginning walang paghihirap? Since the beginning walang struggles, walang utang ng pamilyang babayaran. Bakit hindi natin sila ang i-require na bumalik sa community at tumulong? Bakit hindi natin sila i-require na sila yung mag-NGO? Total sila naman yung kaya yung sahod ng NGO kasi meron naman silang trust fund, meron naman silang suporta sa pamilya, di naman nila kailangan magbayad ng renta. But for poor individuals like me, for example, who eventually choose, halimbawa, to go to corporate, yaan nyo na kami, B. Yaan nyo na kami. Or deserve naman namin makaranas ng aircon once in our life. Deserve naman namin magkaroon ng sariling kwarto. Or deserve naman namin mag-abroad for the first time ever. Diba? Parang hindi siya, the poor also deserves nice things. Anyways, segue ko lang po yun. Going back to the... Nakikinig ba kayo? Nanonood ba kayo? Oh my God. Nagno-notes ba kayo? Grabe, my God. Here. Salamat, Kuya Ali. Go, Haya. Ayun po. So,
because of my experiences parang growing up. So nasa transpo ako kasi hindi pa naman tapos yung laban ng jeepney modernization program, 'di ba? Medyo joke time nga yung laban eh. Parang it's 8 years and counting. Kahit po yung tatay ko napagod na. So before kasama kami sa nagli-lead ng strike sa Taguig, ang affiliation po niya is ACTO. So sa FTI terminal kami, doon kami nagbumobilisa. So eventually napagod na rin siya. Kasi parang wala namang patutunguhan and karamihan ng jeepney drivers and operators din sa linya niya, wala na, nag-give up na lang. Kasi pagod na. It's 2017 to 2024. It's 7 years and nothing has been resolved. So, that's why I remain in transportation kasi ang hirap ng laban. And then eventually po, madami kasing ganap sa buhay, pero po, ayun, microfinance. Basta, madami po siya. Ang ikakwento ko na lang is yung electricity. So, yung Bicol, kuya, ano siya, it's one of the most gifted sa typhoon. Ayan, lahat ng bagyo kami yung binibisita. Parang hindi makaka-move on ng bagyo hangga't di dumadaan sa amin. So, eventually, yung mga linya namin ng kuryente, sira siya. Tapos alam mo yung gobyerno namin, pagod na sila i-repair siya every bagyo. So, di na nila i-repair at all. Diba? Ang galing. Diba? Every bagyo na-repair ko, wag ko na lang i-repair, let go ko na. Oh, smart. Galing, ano? Galing. So proud of them. Yun yung kwento ko kay Ate Ayan kanina na humangin lang brownout na. Kasi yung linya ng kuryente, unstable siya to begin with. Hindi siya inaayos every bagyo. Ilang kami? 15 bagyo kami a year. So, na siya? Very unstable siya. So, kaya ako, good energy siguro as a personal thing. Kasi, parang eventually, parang hindi kinakaya ng mental health ko na laging brownout sa amin. Especially na bumalik po ako sa probinsya after college. So, usually yung track kasi ng mga probinsyano is to stay in Manila. Pero nagka-COVID. So, umuwi ako sa amin. And eventually yung mga tinapagkatrabahuhan ko naman, kaya naman mag-hybrid. And they want to retain the hybrid setup. So, di naman nila ako na-require mag-report face-to-face unless absolutely necessary. So, I stayed there. And one of the main hurdles ay, grabe, walang schedule ng brownout. Magugulat ka na lang. Kasi parang sabi namin, wow. Bago pa magkaroon ng bagyo, in fairness naman, may early announcement kami. Kasi Tuesday nag-signal number 1 yung bagyo sa Bicol. Monday pa lang brownout na kami. O, diba? I love an early announcement system. Ayun, kuya. Kaya ako nag-eventually nag-transition to solar energy. So, tell us more about that. Parang, balik, so from Manila. Apa. And, grabe naman yung sinabi mo rin about expectations din sa mga tulad mong scholar, no? And, gusto ko lang i-shoutout yung sinabi mo, no? Sana napakinggan nila ng mabuti yan. Pero ngayon, bilang nag-COVID din, pinili mong bumalik ng Bicol. Correct. And yung setup mo ngayon sa Bicol, ang sinasabi mo, bilang, paborito kayong bisitahin ng around 20 plus na bagyo every year sa Pilipinas. Dinadaanan lagi ang Bicol. Hindi mo alam kung kailan magba-brownout. Bibiglain ka na lang. Correct. So, naisipan mong tugunan yung problem na yon by advocating for electricity. Tama? And then, nabanggit mo solar. Tama? Ano ba yung setup mo ngayon sa bahay? Paano mo, ikaw ba mismo ay gumagamit na ng solar? Correct. Okay. So, po siya, kuya? So, okay. Small introduction before po dun sa nung una po, 2020, bumalik ako, wala talagang kuryente. Walang internet dun sa lugar namin. But I needed to report to Sir Rapa. Shout out po, love you. So, ayun po. Sir Rapa, hello. I love you, Sir Rapa. So, nagre-report ako kay Sir Rapa sa akin at Aika, Robredo. Tapos at that time, async work lang, research lang. Kasi pa naman, pandemic pa naman. Tapos kuya, 11 p.m. to 4 a.m., umaakit ako ng bundok kasi doon may signal. Sa data ko, 1 bar 4G para makagamit ng Chrome at Google Docs. So, nangyayari yun, parang so much, laging 11 a.m. to 4 p.m. Kasi walang signal. So, eventually, na-drain yung katawan ko. Nagkakasakit ako. Tapos, tinatawagan ako ni Sir Rapa for meeting. So, sabi ko sa kanya, Sir, di nga ako makabukas ng Google Docs. Paano mo ko i-expect makapasok ng meeting? Kasi Sir Rapa, God bless him, I love him, naahawa siya sa akin. Salamat po, Sir Rapa, sa awa. Tinatawagan niya ako sa cellphone para na makasama sa meeting. Tapos, eventually, sabi niya, wala ba siyang internet provider na, Converge, PLDT. Tapos sabi ko sa kanya, upland kasi kami, kuya, bundok kami. So, nasa, yung bahay po namin, ng pamilya ko, ng angkan ko, is nasa boundary ng bundok between Camsor and Albay.
yung linya po ng pamilya ko, linya kami ng mga mangyan. So, indigenous yung roots namin. So, yun yung roots namin. So, talagang wala. Dun sa lugar na pinitirahan namin, wala talagang internet. So, sabi ko sa kanya, wala po, meron po dito P2P. So, nagpakabit kami ng P2P. So, may internet for a while, enough for me to join calls every now and then. Pero yun nakwento ko nga kay Ate Ayan kanina, humangin, brown out. So, may internet nga. Kung brown out naman, hindi na naman ako makaka-receive ng internet connection. So, sobrang dalas siya. I think 1 year ko rin pong sinubukan na magkaroon ng internet. 1 year to 2 years using yung in-sponsor ni Sir Rapa. Pero grabe po, as in, pag ganun yung mental health ko at that time, lagi akong umiiyak kasi parang in the middle of meetings, magba-brown out. So, wala kang internet. Tapos parang iiyak ka na lang kasi minsan po ako yung nag-report. Ako yung nagko-convene, nagpa-facilitate ng meeting. Siyempre, kung mawala ako sa call, sino sunod na mag-facilitate, di ba? Sino sunod na mag-report? Tapos minsan may mga kami, kung hindi naman po ako yung reporter o facilitator, ako naman yung nagmi-minutes. So, kapag nawala ako, tatanungin ako after the meeting kung ano yung agreements. Bimalay ko. Wala ako sa call. So, grabe. Iyak lang po ako ng iyak nun. Tapos parang dumating yung breaking point na hindi na kaya. Trinay ko pa siya kasi noong 2022, kuya, sunod-sunod kami. Parang, again, favorite kami ng Baguio. 1 week apart lang. Ulysses, Rolly, Quinta. Di ba? Ang ganda. Ang ganda. Grabe, no? In 3 weeks, 3 typhoons. I feel so chosen. Grabe talaga. Sabi ko, shit. Lord, kung gusto mo ako patayin, sabihin mo lang. Lord, nakikinig ka ba? Sa podcast na to. Nakausap ka ni Aya. Ano bang mensahe gusto mong iparating sa akin? Grabe ng paghihirap. So, yun kuya, parang trinay namin until that time. Pero dahil 3 sunod-sunod na bagyo, at upland kami, walang negosyo sa amin eh. Usually kapag may bagyo, yung una mong inaayos is the central negosyo district kasi nandun yung commerce. So yung sentro, yung pamilihan ng bayan, where the company offices are. Pero sa amin, wala. Kasi bundok. So it took us, 3 months? 4 months na brown out? Tapos sa 4 months na yun, sabi ko, shit, masisisante ako. 4 months ka hindi magpaparamdam sa workmates mo. Ano pang trabaho ang babalikan ko? Sila Sir Rapa was very understanding. So at that time, araw-araw akong bumababa naman ngayon ng bundok. So nung una umaakyat, ngayon for 4 months bumababa ako mula sa bundok namin papunta ng sentro para mag-internet. Tapos aakyat ako araw-araw. So parang I'm like, grabe yung mental health ko talaga. Parang, sana nag-face-to-face reporting na lang ako sa Makati. Ganun lang din naman. Tapos sabi ko kay mama, di ko kaya. Kasi nagkakasakit na talaga ako. Grabe yung iyak ko. So, nagpatayo po kami ng even parang initially yung suggestion ay magrenta ako ng bahay sa sentro. But even then, mahal yung renta. Parang nasa 5K to 6K yung renta per head. Tapos parang kinumpute ko siya, cheaper pa kung magpatayo na ako ng bahay. Doon po ako nag-start bumukod sa magulang ko. So yung sahod ko from Sir Rapa, ninegosyo ko siya ng pandemic. Nagbenta po ako ng cellphones. Tapos yung kita ko dun from that negosyo, nakapatayo po ako ng bahay. Oo, di ba? To be fair, Pulanggi. Mura yung materyales. Tapos yung manpower ko po, foreman ko, tatay ko, welder ko, tito ko. Bayanihan na to. Labor ko, pinsan ko, kompleto yan. Ilang pinsan ko? 15. Ikaw interior designer. Kapatid ko po. Alit. Interior design major siya ngayon sa UP. Uy, diba? grabe. Lahat. Parang sabi ko, wow. As in, siya, yung bahay ko ay community built. Angkan ko yung So, yung usually mahal na pabahay, mura yung sa akin, to be fair. Kasi pamilya ko po yung lahat na nag-sourcing. Diba? Ang gwapo ng tatay ko. Foreman yan. Tapos yun po, parang eventually nagpabahay ako sa sentro. Tapos nung nag-make ako ng decision na parang sabi ko, transition ako to solar. Ipon lang ako ng konti, parang 3-6 months na nagtatrabaho. Tapos yung ipon na yon lahat yun sinave ko. Tapos solar energy ako. Kasi even na nasa sentro ako, na mas stable yung internet connection, again, kung brown out naman, nawawala din yung internet. Noong una, trinay ko yung mga power bank lang kung saan masasak yung wifi. So eventually, wala eh. Kung minsan po kasi 3 days walang kuryente, parang di naman makakasurvive yung power bank ng 3 days. Kailangan mo ring i-charge yung power bank para maka-charge ng Correct. isa pang gadget. Kaya po ako nag-solar eventually. Hindi na kinaya ng mental health ko. Pero grabe yung kinukwento mo na kailangan mo umakyat ng bundok para magkaroon ng internet. And para magka-energy yung gadgets mo, kailangan ma-drain ng katawan mo. Correct. Ay, ang ganda. Ang galing. Kaya na. Galing. Nape-pressure ako sa'yo. Grabe yung energy mo eh. Kailangan medyo mataas din ang natin. Hindi, pero grabe yun,
'Di ba parang papaguri mo yung sarili mo para magkaroon ng energy yung gadgets mo. Parang counterproductive din siya, no? And then kapag wala ka namang energy, walang energy yung gadgets mo, ikaw rin nadidrain ka rin. 'Di ba? So, well, yun talagang reality ng buhay ngayon. And ngayon yan na ikaw na nasa probinsya ka, kailangan na kailangan ng internet para magawa mo yung trabaho mo. Correct. 'Di ba? So, more on solar power, no? So, iniisip ko kasi kung ako lang, gusto ko rin ma-educate pa Go, kuya. kung ano nga ba ang solar power. Kasi, well, bigay ko muna yung ideas ko on it, ano? Parang, syempre, yung mga panels na kailangan mong paarawan Correct. para magkaroon ng... Yeah. Galing. Ayos ba? Okay yan. So, may mga nakikita na rin akong ganun eh. Or, yun nga, parang hindi pa ako masyadong familiar with using it at home. And paano rin ba siya masiset up or mangyayari, no? So, siguro, quick briefer lang sa atin kung ano nga ba ang solar power bago tayo konting deep dive on it. Yan. Tama ka, kuya. Tama siya. May panel siya na kailangan paarawan. Nung una nag-start kami sa emergency light lang. Para kapag may brownout, mag-on yung emergency light kasi solar powered siya. So, meron namang ano. So, eventually, di siya enough. So, yung structure niya, kuya, may mga panel na kumukuha ng sunlight. Tapos, may inverter. Doon papasok yung init ng araw. Tapos, kino-convert niya to kuryente. So, you have two options. Yung first option mo is, yung kuryente mula sa inverter, diretso sa loob ng bahay. So, ang mangyayari nun, kapag gabi na, wala ka ng solar kasi diretso sa loob ng bahay yung kuryente. Yung second option, which is yung setup ng bahay ko, from inverter, may baterya. So, yung baterya nagkakarga. Tapos, yung bahay kumukuha mula sa baterya. So, kung kung mas malaki yung input kaysa sa output, nagcha-charge yung baterya. So, kaya kong mag-solar the whole day kasi by 12 nun sobrang init. Full bar na yung baterya ko. Tapos after nun, nag-output yung kuryente. Hindi naman siya parang kaya ng init i-sustain yung output ko. And I'm talking about 2 aircon sa bahay. I'm talking about refrigerator, water pump, kasi wala kaming tubig din, water pump. So, tapos yung PC ko pa. So, kung tutuusin, parang okay na siya na gamit. Parang masyado na rin siyang madami. Tapos lahat siya nasusustain ng solar. Tapos by the end of, pag wala ng araw ng alas 6, alas 7, minsan 4 bars ako, minsan 3 bars. Enough for me to minsan mag-aircon pa sa gabi. Hanggang alas 6 ng umaga. Kasi by 6 a.m. mainit na ulit eh. Or minsan kapag 2 bars lang, kasi hindi naman laging sobrang lakas yung init. Minsan mahina siya. 2 bars, enough for me na mag-electric fan. Tapos chill lang, kasi malamig naman sa probinsya. So ano siya, kaya niyang isustain yung buong buhay ko. And for so many months, 0 yung electricity bill ko. Wow! Oh my gosh. Na akong binabayaran. At naka-aircon ako halos 24 hours a day. Hala. Grabe. Laki ka na pala sa aircon. Ano na ako, I'm an aircon kid. Hindi na ako kanal kid. Feel so, Kanal kid. inspired. Pero pati niya, pati ng likod mo. Ano Parang may panel ako nakita dyan kanina eh. Wala ba? Wala. Uy. Kasi para feeling ko sa sobrang lakas ng energy ng May pati ikaw ata, di ba, Solar na. di solar ka na. Oh my God. Uy. Talagang tima na nanggal na to. So, pero wow, ngayon ko lang narinig na kayang i-sustain isang buong bahay ng solar panels. Ganun ka, parang din, syempre, alam ko sinasabi mo, swerte yung Bicol na binibisita kayo lagi ng bagyo. Awa pa. Pero, nandyan din ang araw. Correct. No? So, nandyan yung, parang, humihiram ka ng biyaya sa araw. Parang ganun. Correct. Kasi, di ba, yun nga, bumabawi with bagyo. Pero may araw, and doon ka kumukuha ng energy. And ngayon, yun ang bumubuhay sa'yo talaga, no? So, paano nga pala naisipan tong gawin? Parang, gusto ko lang sigurong baybayin yung isip mo. Parang, what led you to
choosing this? And ano din yung nagtulak talaga sa'yo na gawin siya? Kasi kunyari ako, ano naman aware naman ako sa solar power Siguro magkaibang konteksto din ng probinsya sa Manila, no? Pero ako, alam kong may solar power, alam kong beneficial siya. Pero hindi pa siguro enough para sabihin ko na, ay, tataya ako dyan. Gets. So, what led you to finally deciding na gagawin kong solar power to? Gets ko, yeah. Yung sa akin kasi, well, for one, laging brown out. So, yun talaga. Parang, tas yung brown out niya gulatan. Minsan 3 to 5 days at a time. Tas every time na siya, minsan in 1 hour, 3 times nagba-brown out. Kapag nag-reset yung wifi, 15 seconds, 20 seconds, 1 minute bago ka mag-on ulit ng wifi. Kung nasa middle ka ng meeting, wala na. Ano na yung makukuha mong stuff. So, yun yung pinakauna. Parang, ang hirap maging work from home na hindi na nga ako nag-physically report dun sa trabaho ko. Tapos, wala pa akong ambag online. Parang, sasantahin niyo na ako. Ganon. Parang, ayoko naman masasante, di ba? Parang, yung ganda ko, di siya nakakaganda. So, yun yung first. Yung second, kuya, ay ang mataas ng presyo ng kuryente. So, nakikita ko yung mga home bodies post kasi nandun din ako. 2 aircon sa kanilang inverter. Sa Manila to minsan nagto 2,000 lang yung kuryente nila. Pinatakbo ko yung same inverter aircon sa bahay ko. Nag-8,000 yung bill ko ng kuryente. Oh, wow. Kasi mas mahal. Mas mahal siya sa probinsya because yung supplier namin is all the way to the grid. Mas malapit sa inyo yung grid. Number 1. Number 2, mas kaya ng Meralco bumili ng bulk ng kuryente at lower prices para ibenta sa consumers niya. Sa amin, hindi kaya. So, we buy it at higher prices at binibenta sa amin at much higher prices pa. So, yun yung second. Sobrang mahal ng kuryente. Tapos, yung pangatlo po, hindi rin siya... Ang laki kasi kuyang importansya yung predictability at yung security na mafe-feel mo na hindi ka natatakot na mababrownnoutan ka anytime. Kasi halimbawa, pag nag-set ako ng meetings, paano ko, kung may schedule sana na, Friday 1 to 6 p.m. brown out, hindi ako mag-schedule ng meetings 1 to 6 p.m., diba? Tapusin ko lahat ng trabaho ko by noon. Pero yung sa amin kasi, gugulat ka na lang Gugulat ka na lang. Tapos yung kuya, sinabi ko to kay Ate Ayan kanina, yung continuously kang magsusorry sa tao, nakakapagod mag-sorry. Nakakapagod siya mag-sorry, but alam mong deserve nila yung apology mo. But at the same time, alam mo na hindi mo namang kasalanan. Parang pagod na pagod ako mag-sorry. Bakit kasalanan ko bang brown out? Yung ko? Yun siya kuya. Parang it's patong-patong siya all together. Tapos continuously pataas ng pataas yung presyo ng kuryente sa amin. Tapos siguro yung additional layer pa na nasasira yung appliances. Kasi Christmas lights yung kuryente Oo. Parang in 1 hour, 3 times magba-brown out. So yung appliances nasasira. Shucks. So parang iniisip ko, mag-i-invest ako sa halimbawa, 12K na aircon. Wala. 1 month, sira siya. Kasi brown out. So parang in my head, okay, either tanggapin ko na lahat ng binibili kong appliances today, including my laptop, my PC, lahat, masisira siya after 1 year. Or I find the way to get sustained kuryente na hindi Christmas lights yung tunog niya. So, wow, no? And nakarelate ako dun sa mga binabanggit mo lang din na pero yung tatlong mahalagang na point out mo, no? Madalas mag-brown out, no? So, kung nakakaranas yung mga nakikinig sa atin ng paandap-andap na na kuryente, sa pool tayo dyan, no? Hindi lang naman, hindi kailangan may bagyo Minsan talagang may mga areas na talagang unstable yung energy, no? Yung kuryente. Mahal ang kuryente. Oh my God. Sobra. Lahat tayo nakaka-relate dyan. Ako rin ngayon, sa setup ko rin, na ako na rin nagbabayad lang kuryente and all. Feel ko yan, na mahal ang kuryente. Pero yung third, yung pinaka mabigat sa akin, tingin ko yung solar power, yung dulot niya, tingin ko, hindi lang yung mismong kuryente, pero yung kapanatagan. Ang galing. Gusto ko na nahuli mo yung mga... Feeling ko di ba practical naman kailangan natin ng kuryente, actual na kuryente. Pero kung wala ka nung kapanatagan, hindi palagay yung pakiramdam mo, ikaw yung madidrain talaga. Correct. No? So I think yun yung relatable to everyone. Alam natin ang pakiramdam
na mawalan ng kuryente at kapag mawalan ka ng kuryente, apektado na yung buong pagkatao mo. No? Tama naman. 'Di ba? 'Di ba? Oo. And sasabi mo Panic, anxiety ka. totoong mental health yung kapalit nun eh. And syempre kung nawawalan ka rin ng pera, no, nagsasayang ka ng funds dahil nasisira yung mga appliance mo, Pati yung laman ng ref, kuya. laman ng ref nasisira, ginrocery mo, talagang madidrain ka. No, kaya parang feeling ko yung having that peace of mind na merong maaasahan na kuryente na hindi yun nga, syempre kapag nag-brownout din, tama no? Correct. Meron ka pa rin kuryente. Correct. No? So, paano nga ba magpakabit yan? Paano magpakabit? Pero, so sa ngayon, powered by solar powered yung buong Buong bahay po. bahay mo. And papunta ako to feeling ko given na yung pinoint out natin yung mga problemang na-address nito, ibabalik ko ulit to paano nga ba tumawid papuntang solar powered. Correct. So sa'yo siguro nagigets ko na nung pinapatayo mo yung bahay, tama, After pa, kuya. after Parang 6 months after, pinakabitan mo. So, kaya naman. Kaya. Hindi kailangang habang ginagawa pa yung bahay mo. Correct. Kahit na buo na, pwede kang magpakabit. Correct. And paano nga ba magpakabit? May different options, kuya. Kung gusto mo makatipid pero mahirapan yung buhay mo, ikaw mag-procure lahat. Kwento ko kay Ate Ayon, may different work streams kasi ang solar. So, may work stream siya na ikaw yung mag-procure nung materials. Ikaw mag-procure ng panel, ikaw bibili ng inverter, ikaw bibili ng baterya, ikaw hahanap ng supplier. Yun yung first work stream. Yung second work stream ay i-install siya sa bahay mo. Yun yung pagkabit dun sa linya mo ng kuryente, paglagay ng panel sa bubong mo. So, second work stream yun. Magkaibang work stream yun altogether. Yung third work stream mo pa is make sure na gumana siya. Kasi madami siyang troubleshooting. Hindi siya porket nakabit mo na, okay na siya. Tapos yung fourth work stream siya, kuya, is yung maintenance. Yung paglilinis ng panel, eventually, or yung to make sure lang na general check na yung mga wires, okay pa, walang nasusunog na wires, etc. So, iba-iba siya. Yung pwedeng, kumbaga, start is syempre yung procurement. So, again, kung gusto mo makatipid, pero okay lang sa'yo mahirapan yung buhay mo, ikaw mag-source lahat. Ikaw yung mag-research kung ano yung panel na kailangan ng bahay mo, kung ano yung baterya na compatible sa panel na yon, kung ano yung best type of inverter, tapos ikaw lahat yung magpa-ship sa bahay mo. So, pwede mo yung gawin. Tapos, yung second, pwede rin naman ikaw mag-install. Pero for example, ako na magandang babae, pero I'm like, ayoko mahirapan. Parang, shit, aralin ko yung megawatts. Ano yun? Magkakompute ako ng wattage ng kuryente. Parang, shit, too pretty for this. Hindi ko kaya. So parang, kaya naman, pero alam mo, ayaw mo mahirapan. So ang ginawa ko po, parang kumausap ako ng contractor na siya na magpo-procure, siya rin yung mag-i-install. Siya rin yung magbe-maintain. Pero again, pag ganun kasi, syempre, papatungan nila ng cost for labor, installation, ng presyo ng shipping. Kumbaga, ang daming patong na cost. So, yung sa akin, because I'm in the province, yung total presyo niya, kuya, is nasa 370. Mahal siya. Diba? Naubos yung savings ko doon, 370K. Pero, na-discountan ko siya ng 315,000. Hinimas-himas ko lang. Thank you po. Ganon. Parang nagmamakaawa po ako. Iiyakan kita, kuya. Bigyan mo lang ako ng discount. Ganon. So, pumayag siya ng 315. But I would assume na in other areas, hindi ko kasi sure, kuya, kung cheaper ba sa Manila kasi nasa inyo yung sentro ng shipping, or is it more expensive kasi mataas yung minimum wage nyo? So, I wouldn't know, but more or less ganun nagkakatalo yung presyo niya. Kasama na nun yung 4 na battery. So, per bar na battery na yun na kaya mag-sustain the whole day. Kasama doon yung inverter, kasama doon yung panels, lahat na. Pati yung bracket pagkabit ng panels, yung labor, lahat na yun sila yung mag-i-install. And they only installed it. Matagal lang yung procurement kasi kailangan i-ship from our favorite country, China. Kaya lang matagal mag-procure. Pero yung installment, it only took them 2 days. Wow. So, 2 days na-install nila lahat. Kasi they know their shit na. Alam na yung ginagawa nila. So, after 2 days, okay na. Pwede ko na siya gamitin. Kasama na dun yung troubleshooting, lahat-lahat.
Wow, hindi nyo na kailangang i-YouTube kung paano magpakabit. Ano? si Haya na nag-walk through sa inyo, no? Pero maganda rin marinig na may choices naman. Kung mas gusto mong maging involved, pwedeng ikaw ang magmano-mano para rin mas makatipid. Pero at least, bilang karamihan siguro sa nakikinig din, may kanya-kanyang pinagkakabisihan, may option naman to na merong may tumulong sa'yo Correct. para ma-install. Siguro Haya, sa mga nakikinig din, alam na natin kung ano yung mga problemang ina-address nito, paano rin siya ikakabit. Pero, ano ba sa tingin mo yung hesitations din ng mga tao in general about solar power? Na holding them back. Yeah. And siguro, what really convinced you to, despite these hesitations, ay worth it. Correct. Ayan. 3 things siya, kuya. Yung una, mahal siya. Mahal. One-time investment talaga siya. I computed it by the number of months, tapos kung magkano yung electricity bill ko per month, di ba? Nasa 6K electricity bill ko. So, yung 300K na yun, bawi ko naman siya in 3 to 5 years. So, nung kinocompute ko yun, saka ko sinabi na, okay, worth it siya. Kasi, kaya naman, 3 to 5 years, I will pay the same amount anyways, minus the stability and security and mental health. So, I'm like, okay, worth it siya. But, for many Filipinos, especially young millennials who are just starting out, or, who pay for everything na kailangan nilang expenses, tapos minsan nag-aabot pa sa pamilya nila, 300,000 is not a joke. Parang hindi siya yung, pwede kong i-prioritize. For them, it's emergency savings account. For them, it's emergency funding. Or sa mga ikakasal, ipon pang kasal nila, di ba? Or sa mga nanay, pampaanak nila for their baby's needs. So, madaming other more immediate priorities than investing in solar. Yun yung una. And unfortunately, kulang pa yung suppliers in the country to lower the price down. Mahal pa rin siya. Mahal pa rin yung panel. We don't have major suppliers who are manufacturing it at massive scale. It's cheaper now as compared to 5 years ago. So, we could see na it will be cheaper in the future. Pero parang at the moment, malaking one-time investment siya. And in any investment, kahit naman kotse yan, bahay yan, solar yan, etc., takot ka magpahawala ng isang one big time 6-digit amount. So, yun yung una. Tapos yung pangatlo, kuyang, I think is the main hesitation. Yung sa akin kasi, sariling bahay siya. So, I have a sort of permanence. Alam ko na kapag nagpakapit ako na doon ng solar, akin siya. But if you're renting, if you're moving from location to location, if you know you're gonna be kicked out anytime, nag-rent ka ng apartment, oo, sa'yo yan, you're there for like the first 10 years. Pero kung eventually gusto mong lumipat, paano mo dadalhin lahat ng solar mo to your new location? Yeah. So yung ganong level na the sense of permanence, medyo wala siya. Hello Yeah. po. Okay lang, may naka-solar dun sa gilid. Parang, Haya, maganda ring ma-discuss ito Kasi, totoong reality rin, Correct, for some of the listeners, na meron pa ring hurdles, Pero, ako, pinaka takeaway ko rin ay, investment talaga siya. Correct. Investment siya na, kasi to be honest, bago pa tayo mag-usap, binibring up na rin sa akin to ni Rach, yung fiancé ko. Kasi Naglapag po siya na may fiancé siya. Iba. May love life. Oo Pasensya na po. Di ako papalag. Pero kasi yung dad din niya, advocate din ng solar power. So, parang kino-convince din kami maganyan. So, pero alam ko nga rin na parang kailangan din ng investment. Correct. Pero sabi nga rin nila, when you compute it, overall, mas makakatipid ka talaga eventually. No? So, legit naman yung na yun. Totoo naman po yun. Na parang, katulad ng maraming bagay, kailangan talagang magtumaya ka muna and then may potential, balik siya sa'yo. No? And, yung permanence yung sabi mo, depende rin sa listeners natin, merong palipat-lipat sila, meron din namang permanent. Pero sa tingin ko, kunyari ako, nakaka-relate ako sa kanya in such a way na, kunyari, yung bahay ng parents ko, sa Novaliches, yun, sure kami na permanent yun And so bumabalik-balik din ako doon, kami doon. Yes. So ako, parang naisip ko, pwede rin siyang investment muna for my family. Correct. For my parents. Kasi, eventually rin,
habang tumatanda, ano? And alam mo to, Haya, ano, na Grabe naman. babawi ka rin sa parents mo. Ikaw na rin ang minsan nagbabayad ng mga gastusin nila. Correct. So, parang nag-aambag din kami sa kuryente ng mga magulang. So, investment din sa aming magkakapatid. Correct. No, na magpakabit for them. In due time, no, mababawi. And mas mababa na siya eventually. Pero nasasagot nun lahat eh. Dahil hindi sila sa condo, hindi rin sila permanent din sa amin na yung bahay. So, tingin ko, pwedeng mag-start with ganun eh. Correct. Depende sa phase ng buhay mo eh. Pero ako, kunyari ako, nagko-condo ko ngayon, Hindi pa kaya. still wishing na merong regulations din na Correct. pwedeng ma-apply doon. Bilang may tuktok naman ng condo eh, na pwede namang mag... Anong floor ka, kuya? At pang ilang floor yung Oo, tuktok? ako, 35th ako eh. Tapos yung tuktok niya, kuya, pang ilan? 40. Kaya. Limang palabag lang. Konti lang, Kaya. pwede. So, siguro, magsasampay ako ng mga damit tsaka solar panels. Oo, kaya. Pwede. Itatago ko sa mga damit. Pero, ayun. And ako naman, eventually, nasa phase din ako ng buhay ko na nasa condo ako. Planning kami mag-condo. Pero eventually, gusto namin din na lang. mag-settle sa isang permanent na bahay. So, tingin ko, something din siya to, to consider when the time comes, nandun na siya. No? Pero Haya, balik ko lang ng konti, no? So, lalo ngayon kasi, no, alam natin, marami sa nakikinig, siguro naapektuhan din ng bagyo. And kung, sa mga nakikinig, kung nasan man kayo ngayon, sana mas maganda na yung sitwasyon, no? Correct. And, ikaw lalo na naranasan mo na dumaan ka sa isang bagyo, sa disaster, paano mismo nakatulong ito sa yung solar panels Yeah. during itong recent typhoon na Christine? Yeah. Kuya, sorry. Before, may tanong po ako sa inyo. Tumataas po ba yung kuryente sa Manila ngayon? Parang paano Tumataas. yung... Pataas siya ng pataas. Depende sa floor mo eh. Hirap naman. Kasi Ang dati hirap. 11th floor ako eh. Tapos Nung lumipat ng mababa 35th, tumaas eh. Totoo ba? Inuuto tayo dito live eh. Hirap naman ang buhay, Ate Richo. Tumaas yung bill. Mas mataas yung, literally, mas mataas kung binabasa yung bill. Kakape na lang po ako. Pero seryoso ko, Seryoso, yung bill ng tumataas. kuryente. Tumataas yung bill ng kuryente. Tapos, dati kasi parang na-surprise ako. Before, sa Manila, di talaga nag-brown out. Pero recently, parang mas dumadalas yung brownout sa Metro Manila. And I've read na parang hindi rin enough yung nabibigay ng grid para supplyan even the Meralco users. So I was wondering parang, since hindi ako taga Maynila ngayon, ano yung... May mga parang power current outage stats? nga rin minsan eh. Sa condo may ganun ah. Oh. Parang talagang nag-a-announce sila na mamamatay yung kuryente at certain hours. Okay. Hindi ko alam, baka nag-recharge sila eh. So may rotational brownouts na rin po kayo? Meron. So, may mga times na gano'n, na forced din yung mga tao na mag-charge kayo bago kayo mawalan ng kuryente ulit. So, parang kailangan mo rin talaga ng kung may option lang ng solar, hindi na sana yun Correct. iintindihin. Ayun. Pwede ka kuya, I think, kasi kung may bintana kayo or balcony, may mga maliliit na solar just for charging and ilaw. Parang hindi naman siya entirely kailangan na buong bahay mo solar agad. So may option kasi na ilaw mo lang yung solar, charging station mo lang yung solar, electric fan mo lang yung solar. So para at least some of your appliances, makabawas na sa presyo ng kuryente kasi pwede naman siyang i-charge sa may bintana. May ganun pala. So, pwedeng paunti-unti lang muna. Hindi naman kailangang ikabit sa bubong agad. Correct. So, Nag-start kami, kuya, emergency lights lang. Ilaw lang siya. I think we bought it at 800 per light kasama na yung panel. Wow! Tapos na siya, parang hindi na kami nagko-kuryente the entire day. So, kahit yun lang, parang 800 na ilaw. I think that's a good start already. So, yun ang okay din, guys. I think, yun nga, hindi naman kailangan tumalon completely agad to shift. Pero ako, siguro itatawid ko na rin Haya to parang nakikita na natin yung practicality nito no? Pero parang ano yung pinaka diwa na mag solar? Parang ano yung bigger picture nito? Kasi nagigets ko na yung practical na everyday use niya. Yeah. Pero siguro magandang convincing factor din for me to really jump to solar, to renewable energy. If naiintindihan ko rin yung bigger picture nito. Yeah. Yan. Yung lagi ko kuyang sinasabi, 3 levels ulit siya. Yung una,
usually hindi ito yung first talk point ko kasi a lot of people naman wala pang ganong awareness on climate change, for example. Yung reason kung bakit nakaka-aircon ako parang twice a day, ay parang 24 hours tas dalawa yung bukas na aircon is because sobrang init. So parang harness the power of the sun and make it cold. Ganon. Diba? Sayang. Lagi namang by 9 a.m. full charge na solar ko eh. So, binubuksan ko na lang yung aircon para at least magamit yung china-charge dun sa solar battery. The climate change is super totoo niya. So, places are hotter than before. Sobrang init. Even sa probinsya ang init. Sa Manila, I would assume mas grabe yung init kasi urban, grabe yung semento dito. So, yun yung una, parang the effect of you sa climate change and even your effect on climate change. Parang yung coal kasi, yung coal tapos yung crudo, yung oil na ginagamit natin, it's not better for the environment, diba? You have to burn to be able to generate power. Yung kuryente natin na electrical grid, coal-powered siya. Tapos yung generator, kapag nagba-brownout sa amin, gasolina, ang baho niya, ang baho, ang ingay. So, you're generating, diba, pollution, noise pollution, lahat, ang ingay-ingay ng lahat. So, I think yung climate change, your contribution to climate change and also parang taking advantage of climate change, kasi anyway, sobrang init eh. Might as well just harness the solar power of the init. Dito sa Manila, na naman puno. Walang nagko-cover sa solar panels mo. Di maglagay ka ng solar panels sa bubong. Kasi sa probinsya, may mga puno. Minsan, hindi na-harness yung full potential of the sun. Dito sa Manila, wala namang puno in majority of the areas. Nga, nakikita ko yung bahay, walang puno dyan, no? Pwedeng magkaroon ng solar panel. So, I think yun yung first. Again, when I sell solar to people, it's usually the last talk point kasi parang climate change is still not a popular topic, especially when survival is necessary in the Philippines. So, yun kuya yung una. Yung second is the sense of independence. So, ako, mahilig po ako sa zombie apocalypse movies. Parang kagabi, nanood ako na Hidden, 2015. So, nasa bunker sila. So, yun yung mga hilig ko in life. And eventually, parang yung lagi kong mindset ay, kapag nagka-zombie apocalypse, mabubuhay ba ako? Hindi, seryoso! So, nung bagyo, iling ko na siya sa bagyo, kaya ako buhay. Kasi may sarili akong water tank na nakaka-hold ng 30 liters sa bubong ko. Meron akong solar. Kasi yung priority ko talaga ay, if I don't have any government service, because government is unreliable, will I live? Yun yung lagi kong question. So, meron akong sariling taniman doon. Kanina nga, naghahanap ako ng plant. Sabi ko kay Ate Cheska, parang gusto ko itanamin sa amin. Kasi to be able to produce your own food. I think kasi yung trends ngayon, government is generally unreliable in the Philippines. But even so, in the basis of disasters. Nakita na naman natin yun sa Christine, just in Bicol recently. But even in terms of like extreme climate change, halimbawa, 10 years from now, even shorter, depende sa bilis nating i-fuck up yung mundo. So, painit ng painit. And Philippines is one of the most vulnerable countries for climate change, flooding, intense heat, for example, because we live near the equator line. So, kapag nangyari yun, and governments are dysfunctional, in my head, how will I make sure that I survive? Kasi kung biglang i-cut down yung electricity sa power grid ng national, di ba ngayon kasi iniisip natin brownout eh. Pero paano kung tumating yung point na halimbawa nagkaroon ng immense typhoon tapos sa power grid nagkaroon ng bagyo? How will a lot of areas in Metro Manila survive without kuryente? Or in the event of, sabi ko sa inyo, zombie apocalypse, in the event of an invasion, yun yung mga iniisip ko sa buhay. Kung in-invade tayo ng China, tapos pinutulan tayo ng kuryente, mabubuhay ba ako? So, kaya ako nagkaroon actually ng meron akong self-sufficiency kit sa bahay. Kasi in my head talaga, end of the world na. Yun po yung pangalawa. Tapos yung pangatlo, kuya, which is like always my talk point, is the practicality. Prices are rising more than our capacity to buy those items. That's also the reason why kung kahit wala pa akong masyadong ipon, nagpabahay ako. So, yung ginawa ko sa bahay ko, inutang ko lahat ng materyales. So, labor lang muna. And yung labor ko, family ko lang din naman. So, yung majority of the materyales, inutang ko siya at 0 interest, tapos binabayaran ko na lang siya eventually. Kasi, in my head, kung mag-iipon ako halimbawa ng 2 million para magpabahay, kailan ko maiipon yung 2 million na yan? Meanwhile, the prices of steel, cement, labor, lahat siya tumataas. By the time na nakaipon ako ng 2 million, 4 million na po yung presyo ng bahay. So, might as well, mangutang na ako ngayon at lower interest cost than the real estate interest.
Tapos, yung lower interest cost na lang yung bayaran ko. Kasi at least yung materyales, halimbawa, 0 to 2% interest lang. Pero yung pagtaas ng appreciation ng lupa at ng materyales, sabihin na natin 7 to 10%. So, kung magbabayad ako ng interest, might as well pay the lower interest. Magpabahay na ako ngayon para yung gagawin kong pangrenta, kasama na siya sa bahay. Kumbaga din ako mag-shell out ng money. Tapos, may bahay na ako, lower pa yung appreciation. I think what millennials kasi are doing right now, kasi 'di ba ang taas talaga ng cost of housing dito, lalo na sa Metro Manila, is that they save. They save to be able to afford housing. But the thing is, 10 to 12% halimbawa yung pagtaas ng housing, pero yung Pag-ibig MP2 naman, mas mababa yung interest rate niya. So might as well get money, get a house, and then pay the lower interest. Which I think is also parang relevant dun sa solar energy conversation. Kasi right now, people are saving solar energy. 300K, ang tagal niyan. Mag-iipon ako ng 300K. In my head, parang if there's a way for you to take out a loan and if you're willing to buy and invest the solar now and then not pay electricity later on, ibayad mo sa solar loan mo, yung binabayad mo sa kuryente, mas makakatipid ka eventually kasi when you wait until you're able to save 300,000 to be able to afford it, it's always gonna rise and you're never gonna catch up. Whew! Solar power, no? Macro level, climate change, check. Independence, check. Zombie apocalypse. Zombie apocalypse, check. Practicality, check. Micro level, mas makakatipid ka in the long run. Mas maasahan. Mas panatag. San ka pa? Pwede na. Hindi mo na uli yun, ha? Ulitin ko, san ka pa? Okay ba yan? Nahuhuli ko na. Pasensya na Okay po. ba? Sorry. Solar power, san ka pa? Guys, 3 times niya ulitin. Pa-appreciate naman po sa podcast natin. Pero wow, well, hinimay ko lang, no? Yung Apa. macro and micro. Pero gusto ko rin talaga marinig yung in the bigger picture, no? Paano ko rin makakatulong to? Kasi tiwala ako sa listeners natin, hindi lang practicality yung iniintindi nila, pero rin yung mababalik sa mundo, no? Yeah. And magandang marinig na syempre parte ito ng pagbabalik din sa mundo, na hindi lang tayo basta, actually tinatanggap nga natin, yung biyaya ng araw, Equator line tayo. Oo, pero wala ka rin kinukuha masyado sa kanya. Correct. No? So I think malaking factor 'yun for our listeners. And maganda ring marinig na hindi kailangang isang malaking bagsak siya. Yeah. You can No. even take loans at lower interest. Yes, no. Bukod dun sa binanggit mo na pwede naman mag-loan, pwedeng investment ito kung meron ka ng funds, pero ako kunyari na pwedeng mag-start with something small. Yeah. Pwede rin. Correct. Para lang din siguro ma-test out siya. Correct. Makita rin yung magiging difference niya kahit sa ilaw mo lang, Correct. kahit sa electronic toothbrush mo lang. Wow. Ay, Electronic sorry. toothbrush. Ayun. Sorry. Okay. Nabuko yung electronic toothbrush natin. Mura lang yan sa online shop. Pero pwedeng pang charge siya nun, So, wow, no? Pero iniisip ko rin yung yung issue nung sinasabi mong sa power grid. And issue rin yung power grid. Correct. Pagka greedy ka sa power, talaga na-apektuhan yung power grid natin. Masaya siya. Congrats po. Thank you. Audience impact 10% to. Si Ate Ayan, binubuhat yung audience impact. Alam ng mga listeners yan na kanina pa ako chumechempo sa mga notes ko. Sayang yung energy hindi natin magagamit. No? Medyo naka-charge tayo ng mabuti dahil si Kaya yung kausap natin. Pero, wow, medyo napasarap yung kwentuhan namin ni Haya, no? Kasi full of energy kami ngayon. And iba talaga kapag marami kang energy. Lalo na kung good energy. Oh my God. No? Ang ganda. Kasi sa mga recent news, pag tumitingin ka sa balita, nakaka-bad energy Correct. No, kaya happy ako ngayon na nakausap ko si Haya. Na-recharge ako, nabubuhayan ako, and bibili na ako nito. And siguro, Haya, na lang, just to end this very energetic episode natin sa Linya Linya Show. Gusto ko lang i-paint mo yung picture siguro. Ano ba yung itsura ng
isang sustainable at renewable future. Ganda naman. Hirap naman ito. Pang ano Wala yan? pong coal power plants. Emmy! Yan. Tapos ano po, maayos yung public transpo para hindi po tayo puro nakarely sa gasoline. Tapos ang mahal-mahal ng crudo, tapos yung kumikita lang naman, petroleum companies. Ang ganda. I think yung sustainable future talaga is, independently sa bawat bahay, kaya mong mabuhay. May solar energy ka, you don't need to rely on either electrical supplier or even like a company like Meralco, who again earns a lot of money distributing electricity. And to make sure na hindi mo kailangan maglabas ng sobra. Kasi kapag nag-aircon ka, for example, gumagamit ka ng ref, gumagamit ka ng kahit ng electric appliance, may balik yan sa nature. To make sure na you limit it as much as you can limit it. Kasi kapag yung ginagamit mong kuryente ay coal-powered, doble yung balik niya sa nature. So I think that's one. Yung second, syempre, ang pangarap ko sa buhay is to be able to grow my own food. As an emerging plantita. To be able to grow my own food, to be able to survive with little government support. Right now kasi 'di ba, parang the way we do it sa advocacy, alam naman natin, kasama natin sa advocacy power yung iba nating kausap. The way we do it is we want to hold government accountable and we want government to improve services, but also to imagine a sustainable, renewable future na very little yung kailangan na government intervention because each house is able to sustain itself based on what nature can provide. Ngayon kasi everything is serviceable, everything is so capitalized. Kuryente mo Meralco, tubig mo Nawasa. Parang yun nangyayari, we just keep on paying. Na parang yung historical Filipinos naman, kaya naman nilang mabuhay ng hindi nagbabayad para sa tubig, nagbabayad para sa kuryente, nagbabayad para sa real estate, di ba? Ang daming kailangan bayaran. So I think that's a sustainable future na nai-imagine ko. And even more importantly, yung future na henerasyon na natin yung namumuno sa gobyerno. Because a lot of these conversations on renewable energy, solar energy, clean water, lahat to sa generation natin, majority yung, dinamay kita, generation natin. Isa lang Correct. Isa lang generation. Natin yung pag-uusap, yung older generations, usually they still don't appreciate Sila yan, climate change. older generation. Renewable energy, parang wala sa kanila. Some of them even are agents and receive, campaign funding from car manufacturing companies. So it's really not in their interest to be able to promote this. So yung long run is kahit naman kasi anong advocacy lobbying natin, if ang kalaban natin is car manufacturing companies who fund politicians, it's difficult to enter the space. So the hope eventually is for more advocate-related or advocacy-oriented politicians, like, our generation, to be able to run in positions of power and to be able to balance that conversation. Gusto ko lang po i-plug din na, friends, if meron kayong Project NOAA, before kayo lumipat ng bahay, i-search nyo po muna kung yung bahay nyo ay binabaha sa Project NOAA. I think that's one of the reasons kasi kung bakit sobrang bad nung flooding sa Albay and even in places like Marikina. Because it's really a basin. It's really supposed to catch water. But because ang pangit ng zoning ng Pilipinas, they allowed houses to be in Marikina. So no matter how much flood control we do, it's always going to be flooded. Because it's supposed to be a catch basin historically. So, before po kayo lumipat, ikaw safe ka naman po, nasa 35th floor ka. Pero po yung ibang listeners natin, kung maglilipat po kayo ng bahay or darating yung time na pipili kayo ng permanent investment, check Project NOAA first if your house is within that location. When I chose my house, I made sure na hindi siya sa natural daluyan ng tubig historically. So, kahit binaha yung houses 300 meters from me, lagpas balikat yung baha. Hindi baha yung bahay ko kasi pababa yung tubig. Tas sila yung normal na dinadaanan before pumunta ng river. So yun, sobrang nagmamatter yun. Ayun po. Wow. Project NOAA. Yes, no? important siya. Importante. Natutuwa lang ako kaya kasi shoutout kay Sir Mon Liboro. Natulungan ko siyang pangalanan tong Project NOAA noon. Yun lang naman ang bago sa dyan. Yung Nationwide Operational Assessment of Hazards. Ang ganda. So, tuwan-tuwa rin si Sir Mon Liboro naman nag-conceptualize niyan. Pero, kasama ko lang din siya nag-brainstorm ng pangalan nung panahon na to. And, ano na rin,
yung pag-launch din ito. Salamat, Kuya. Nakatulong din magsulat nung speech ni Pinoy nito doon. Yay! Pero Haya, no, gusto ko lang syempre magpasalamat sa'yo, no. Salamat una sa pagpunta dito, pag-share sa amin ito. Lalo na alam ko galing ka rin dun sa recent na bagyo. Yeah. No, so kasama rin tong episode natin, no, sa sana nakapagpagaan ng konti sa pakiramdam ng mga nakikinig. Given na dumaan itong bagyo na to, marami pa rin sa mga kababayan natin nangangailangan ng tulong, naghahanap pa rin ng tubig, walang kuryente. So, alam ko naman itong community ng linya-linya rin very proactive when it comes to finding ways to help. So, nag-share din kami ng mga information about it sa page namin. Pero nandyan yung mga iba pa nating mga partner organizations na pwede tayong makatulong, makabangon yung mga kababayan natin, especially yung mga pinakatinamaan katulad ng Bicol. No? So, pero Haya, good energy. Salamat Salamat po. at napaliwanagan mo kami. Yo! Galing. Okay yan? Nasingit pa sa ending. Okay ba yan? Okay. Naliwanagan ako sa good energy. At nabigyan mo ako ng energy, no? Dahil sa usap natin na to. Okay, no? Parang solar power to si Haya, no? Okay na habay kay ate. Salamat kay Ayen na may mga kasama tayo dito. Correct. Na mga kaibigan natin ever since, no, na napaliwanagan din tayo dito sa Good Energy. So, sa lahat na nakikinig, no, grabe tong episode natin na to. I hope nagno-notes kayo. I hope may natutuhan kayo dito. And sama-sama nating pasalamatan si Haya, no. By sharing this episode, sharing our thoughts, no, dito sa episode na to, ano ba yung mga natutuhan natin? For sure, yung mga nakikinig, baka may mga iba dyan na naka-solar power. Correct. Na pwedeng mag-share din ng kanilang thoughts on this. And yung mga may tanong pa siguro, paano ba to? Ewan ko, may tanong pa sila dito, parang grabe na tong parang nagpa-press con tayo kay Haya sa solar, no? Pero for sure, kung may mga tanong pa kayo, pwede kayo lumapit sa pod na to. Itag nyo si Haya. No. Tapos kung may additional pants po kayo. Ayan. Mga fans club natin dyan. Mga hindi rin makapagpigil, no, na isingit yung power grid at power grid, no. Isama niyo yan. Nahawa na yung mga yan sa akin. So, wag niyo libre yan. Hindi kailangan ng solar power dyan. Correct. So, ilabas niyo yan, no. So, pero yun. Ako yun lang. Gusto ko lang magpasalamat, Haya, no. Ang dami ko natutuhan and ang saya ko dito sa episode na to. And for sure, yung mga nakikinig din sa atin. And ayun, siguro, baka may ka. Saan ka ba nila pwedeng i-follow siguro? Makita yung mga kabibuhan mo in life? Ay, friends, expectation setting lang po. Puro ganda ko yung makikita niyo sa social media. Wala pong advocacy doon. So, my name is Haya Bendana. Doon po ako sa Twitter, Facebook, and Instagram. Yung trabaho ko po nasa Viber lang. Again, expectation setting, maganda lang po ako doon sa ating mga post. Para wag niyo po isipin wala akong ambag sa lipunan. Sadyang I'm proud of my beauty. Thank you. Yun! Ay, ayan. So, meron tayong pag-gift kay Aya from Linya Linya. Salamat po, Linya Linya. Ano kaya? Ikaw nga magbukas, Aya. Ayan. Kung ano nakalagay dyan. Di na ako hinamon ni Kuya. Oo nga. Beauty and the bills. Ay, ang ganda! Ang ganda! Pwede ka mabubuksan? Buksan mo yan. So, saktong-sakto kay Haya yan bilang marami siyang bills, pero Correct. dahil sa solar energy, nababawasan ang gastos niya. Correct. Tinatanong ako kanina kung ano daw size ko. Sabi ko, small. Charot, medium. Nag-try naman ako, baka naman maniwala kayo. Ayan. Yan ang ating shirt for Haya. Salamat po. Thank you. Yan. Available yan sa linyalinya.ph na ma-access nyo kung may solar power kayo, pwede kayo makapag-internet. Correct. No? Ang ganda. So, I love it. Kapag nakapag-install ka na ng solar power, no, makaka-focus ka na sa beauty at less sa bills. Correct. Ayan. Mabango po siya. Hindi siya amoy alam na natin kapag manufacturing, mabango siya. Yan. Pwede kong iuwi sa bahay. Yan. Ito na lang suot ko mamaya. Yun. Alright. Thank you so much again, Haya. Salamat, Kuya. Ayan. I-follow niyo po si Kuya Alice sa kung saan man. Siya po, alam niyo na po ang kanyang social media. Wala kayong makikita dyan.
No, pero thank you, Haya. Thank you sa lahat na nakikinig hanggang sa susunod na episode. Ay, may last plug lang pala ako. November 30, Linya Linya Land. Ay, ang ganda. Meron kaming music, comedy and arts festival featuring the biggest bands, comedians, and Haya, may drag na. For the first time, may drag sa Linya Linya Land. ganda. Kasama namin si Tita Baby of Drag Race Philippines. Pero Lola Amor, over October, Unique Salonga, Cheats, O Flamingo, Keja, Apok, Mot, Spit Manila, The Cool Pals, and Comedy Manila ang kasama Galing. namin. Memorize natin yan. Yan lang ang ginagawa natin the past few days. Pero alam ko marami pinagdadaanan ng mga kababayan natin. Sana maging paraan din ito para makapagpasaya kami. And syempre may mga partner advocacies din kami dyan na matutulungan through this event. So sana i-check out nila yan. Pwedeng bumili ng ticket sa linyalinya.ph. Sana makita ka namin doon, Haya. Kung hindi man, ang layo mo. Oo, layo. Parang ngingiti na lang ako. Ngingiti na lang. Babalitaan ka namin. I am with you in spirit. Yun. Pero thank you so much again, Haya. Sana makapag-usap ulit tayo, makabalik ka dito sa episode soon. Salamat, Kuya Ali. Ingat lahat. Bye, guys. Yeah.